Alright, eto na nga mga kababayan. Sa video na ito, pag-uusapan po natin yung viral ngayon na pinag-uusapan sa social media, itong pagtapon ng mikropono ng isang kongresista. Mga kababayan, itong ugali na ganito ay hindi po kaaya-aya, congressman pa man din ito. Dahil di umano, yung mga audience ay sumisigaw ng pirma pa more, ibinato niya yung kanyang mikropono. Hindi po ito magandang halimbawa mga kababayan para sa mga kabataan, lalo-lalo na doon sa mga pumapasok sa politika. Ito po mga kababayan, hindi magandang ugali. Pakita ko po sa inyo, patakim lang. Ayun. Binato. Ayun. Hop, binato. Hop, hop. Binato. Oo. Binato yung mic, mga kababayan. No matter what reason you have, you're not gonna do that. If you're a professional person, you're not gonna do that in front of so many people. English yun. Mag-congress ba na kaya ako? Marunong ako mag-English eh. Oh. So mga kababayan, ang pangit tingnan. Isang congressman dahil sa hindi maganda ang kanyang narinig or pakiramdam, mawawala sa kanyang ulirat. At isa pa sa pag-uusapan natin, mga kababayan, itong si Senator Jinggoy Estrada naman, wala namang problema sa kanya, no? Pero dito natin makikita kung gaano kamahal ng mga tao ang mga Duterte. Dahil nagpunta si Senator Jinggoy dyan sa Hong Kong at habang siya ay nagsasalita, ang sinisigaw ng taong bayan ay Duterte. Pero dito muna tayo kay Ecleo, mga kababayan. Ito daw di umano ay si June 1 Ecleo. Siya po yung nagbato ng mic. Bago natin pag-usapan yan, ay syempre, para sa inyo. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Alright, so mga kababayan, Master Judea nagbabalik naman at syempre magandang araw sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo? At syempre huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And thank you sa mga bago nating subscribers. Welcome to Master Judea Channel. Alright! Let's go back to our topic, mga kababayan. At ito nga, si June 1 Ecleo. Wow! Isang masamang ehemplo. Hindi, mga kababayan, no matter how angry you are, no matter what things you hear around you, you're not gonna do that if you are a professional person. Lalo-lalo na ikaw po ay isang kongresista. Kahit sabihin pa natin na ang mga tao dyan ay kaaway mo, galit ka sa mga tao, whatever reason, you're not supposed to be doing that. Sir, my God. Kung ang mga botante dyan sa inyo ay matitino, sigurado wala kang makukuhang boto, sir. Sa tinuran mo. Panoorin natin ang buong video, mga kababayan. Agad salamat. Team 1. Sukad sa pagpilit ninyo kanako isip kongresista ni atong 2019. Klaro na ang tumong. Ang priority sa una ug hantod sa pagkakaroon. Anak ng tokwa. Magsasalita ka na lang, magbabasa ka pa. Buti sana kung nagbibitaw ka or yan ay press release, okay lang basahin.
Oo. Okay lang basahin kasi press release yun eh. Di ba? Pero ito, nakikipag-usap ka sa tao dahil ito ay candidates forum. Ibig sabihin, kaharap mo ay mga botante at hihingi ka ng boto. Aba sana, yung sinasabi mo ay galing sa puso mo. Nawawala yung sense of truthfulness kapag binabasa mo ang mga sasabihin mo. Lalo na kung ikaw ay tumatakbo bilang ilang politiko, ikaw ay kumakandidato. Diba? Kung yan ay press release, okay lang, verbatim, basahin mo. Pero kung kinakausap mo ang tao, aba, dapat galing yan sa puso mo at hindi binabasa sa cellphone mo o kung ano man na materialis mo. Diba? Do you agree, ladies and gentlemen? Move on. Kaya pagbuhat o maayo, mawakabong kadasig is to do what a congressman should do. To make laws, especially local laws. We deliver basic services and provide a budget that will benefit Dinagat Islands and my fellow Dinagapnons. Sa una natong termino, nakapagalaot o punto kita o ayuda o benepisyo alang sa pagtabang sa atong mga katawhan ni atong niaging pandemya. We also passed Republic Act 11745, establishing our first... Halatang nambobola si Sir eh. Ano? Medyo may halong bola eh. Oo eh. Patuloy. District Office in Dinagat Islands and Republic Act 11736, establishing a multi-species hatchery in Basilisa. Sa ikaduhang termino, doble po ng kayo tungod kay doon ay bagyong model. Libarong kita, isip o sa kaisla, isip o sa kaprobinsya. And our battle cry was Baruk Dinagat. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to rebuild our homes stronger. Sa atong pagbarog, ug may undang sa trabaho, ngayong panahon ang Republic Act 12032 nga nagbuhat sa atong kawalingon na korte dinhi sa Dinagat. Thank you so much to our members. Ayan na. Oh, binato yung mic. Oh, binato yung mic ha. Oh. Tapos bigla siyang tumalikod. Yan. Oh. And also to our aspiring for the provincial vice governor, Honorable Benguet B. Ecuador. Grabe yun. Grabe yun mga kababayan. Ibinato yung mic. Ha? Siguro, nabastusan siya. Oo. Kasi ang sabi ng mga nakakausap natin, ang sinisigaw daw ay pirma pamor. Pirma pamor ang sinisigaw ng tao na mga nandito. Kasi ito si Cleo, isa ito sa pumirma doon sa impeachment ni BP Sara. Ha? Isa daw di umano ito sa pumirma, pero nabasa natin yung pangalan nito, di ba? So ngayon, yung mga audience sumisigaw ng pirma pamor. Kaya siya siguro nagalit at ayun, ibinato yung mic. So tingnan nyo mga kababayan kung gaano siya kayabang at kung gaano siya ka-entitled. Tingnan mo, tingnan nyo. Ah. May dalang yabang, no? Oh. May dala siya talagang yabang, eh, no? Ah. Ah. May pagkamayabang, tsaka may pagkabastos, ano? Oh. We will now proceed. Oh. Hello. Tinuna, punta po tayo sa Santa Cruz kasi po, pasensya po kayo. Meron po kaming appointment na minuno. Talagang hindi kami mag-aantay. 6 o'clock na po yung sabot natin. Salamat po. Ay, wala. Papaliwanag pa eh. Magpapaliwanag pa, pasensya daw kasi meron pa silang ano ng 6. Eh
Kahit anong meron pa dyan sa inyo, hindi magandang tingnan na ibabato ng kasama nyo yung mic. Di ba? Oh, tingnan nyo, mga kababayan. Oh. Oh. Oh, yan yung babae nagsalita. Oh. Pucha, naka-Gucci pa, oh. Naka-Gucci pa na sombrero, no? Hindi, sino to? Asawa, ata Anthony Kong. Sombrero pa lang, mamahali na. Pucha. Oh, Gucci yawa, ha? Oh, Gucci yan, eh. Ang lupit talaga pagka-congressman, ano? Oo. Hindi ko alam, ha, itong babae na to, kung asawa ni Kong or sino. Pero lupit, ha? Sana all may Gucci na sombrero. Oo. Magkano yung Gucci na sombrero? 100K? 50K? Wow, sana all. Okay. Alright. So, mga kababayan, tingnan natin po sa isa pang anggulo. Alright? Isa pang anggulo. Pero ito lang sasabihin ko, kahit ano pa ang sitwasyon, kahit ano pa ang mangyari, dapat hindi po ganyan ang ugali ng isang politiko, mga kababayan. Dapat ang politiko hindi balat sibuyas at hindi mainitin ang ulo. Dahil kapag ikaw ay isang politiko, ang dinadala mo ay ang bansa mo. Dinadala mo yung mga constituents mo kung ikaw ay congressman ng iyong distrito. Hindi magandang tingnan na ganyan ang pag-uugali mo. Nakakawala po yan ng respeto. At sigurado na yung matitino na mga tao o mga botante dyan sa lugar na yan ay hindi iboboto ang taong ito. Dahil so ugali pa lang, talo na kayo. Oh. So now, tingnan natin sa iba pang anggulo, mga kababayan, ano? Mayroon pa ditong isang anggulo tayong titingnan at check natin kung ano talaga nangyayari dito. Kasi, eto, mga kababayan, ang sinasabi kasi, sumisigaw daw yung mga tao ng pirma pa more, pirma pa more, pirma pa more. So, siguro, uminit ang ulo ni Kong. Oh, incumbent congressman ka pa naman, Kong. Oo. Iyan ang problema kasi pirma ka ng pirma, eh. Oo. Kapag sinisigawan kang pirma pa more, nagagalit ka. 'Di ba? Huwag ganoon. Oo, huwag ganoon. Relax, chill lang. Ikaw naman, Kong, oh. Bakit? Mukhang matatalo na ba? Kaya medyo mainit ang ulo natin, ha? Oh. Kung matatalo ka, kasalanan mo yun. Oo. Ibig sabihin, kapag natalo ka ng kalaban mo, wala kang ginawa na matino dyan sa nasasakupan mo. Diba? Ganun lang naman yun, eh. Ganun ang realidad, ha? Kapag ikaw ay may nagawang maayos, kapag ikaw ay politiko, may nagawa kang maayos sa lugar mo, sa syudad mo, sa bayan mo, abay hindi magdadalawang isip ang mga tao na ikay iboto. Pero kung ikaw ay corrupt, oo, pero hindi ko sinasabing corrupt si Kong, ha? Halimbawa lang ang sinasabi natin dito. Kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay corrupt, kung ikaw ay wala nagawang matino, kung ikaw ay nagpayaman lang sa termino mo, abay hindi ka iboboto na talaga ng mga tao. Hindi naman niniwala sa iyo. Once again, hindi ko sinasabing ikaw yun, ha? Yun ay halimbawa lang. Alright, so now, ito, isa pang anggulo, mga kababayan, at himay-himayin natin ito. Thank you so much to our... Ayan na, ibabato niya. Binato, yo. Thank you so much to our member of Yo, binato niya, mga kababayan, oh. Nibato niya talaga, oh. Nibato niya. Sabay-sabay kuha ng sombrero. Yan. And also to our aspirant for Provincial Vice Governor, Honorable Edmund B. Flores. Grabe, no? Kung makikita natin, mga kababayan, dalawang kulay po kasi yun nandito. Meron po ditong blue, tapos may pula. May blue tsaka may pula. So dito sa kaliwa, mga nakapula at puti sila. Dito sa kanan, mga naka-blue. So tingin ko dito, mga kababayan, ay
magkaiba po sila ng partido. Magkalaban ng mga kandidato. Okay? Tapos kung mapapansin ninyo, eto ha. Thank you so much to our... Ayun. Binato. Okay. Natapos na po yung oras, no? Natapos na po yung oras. Merong 1 minute and 30 seconds ata yun, yung oras. Tingnan natin. Oh, basta 1 minute and 30 seconds ata yun. Yung oras na ibinibigay sa bawat magsasalita dyan sa stage. So now, sa sobrang haba ata ng pambobola nito ni June 1 Ecleo, inabutan siya ng oras. Nagkulang yung oras na binigay sa kanya. Siguro, nabastusan siya dahil kinat siya noong mga kababayan, noong announcer. Oo. Kinat siya ng host. Yan. Kaya yun ay isa sa mga nakikita ko na lalong nagpainit sa ulo ni Ecleo, mga kababayan. Pero once again, no matter what the situation is, hindi mo dapat ginagawa yan. Di ba? Panoorin na uli natin. Ayan, kinuha niya yung gamit niya. Umalis. Kumuha ng sombrero. Yan, nag-walk out. Okay? Aspirant for the Provincial Vice Governor, Honorable Michael D. Ayun. Wata, hindi ito PBMA conference. Ano to? Ako lang wino-walkoutan nyo, di ba noon? Mukhang kalaban talaga ito. Ito kasama nila. Pati COMELEC at government agencies, bastusin. May COMELEC pala dyan. Naku, tinatawanan kay Cleo ng mga kalaban mo. Ayan. Kung mapapansin nyo, marami yung pula. Mas marami yung pula doon sa kaliwang bahagi ng ng stadium kumpara doon sa kabila. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Yan, ang daming mga nakapula, Ipan mo sa kabila. Yan, mga nakapula yan. Wow, ouch. Up. Dito sa kabila naman. Sa kabila. Ayaw i-fan sa kabila We will now proceed. Hello. Dito na pupunta tayo sa Santa Cruz kasi po, pasensya po meron po kaming appointment. Let's talk. Let's mistake. 6 o'clock na po yung sabot natin. Just salamat po. Tinatawanan lang sila, Wala. Firma pa more. Firma pa more. Ay, may tugtugan. Makapiright tayo dyan. Makapiright. Sige. We will now proceed. Mula sa Partido Federal ng Pilipinas. J. Ecleo. Ecleo din pala to. Ano daw? I would like to apologize sa kanilang ugali. Ecleo din to. Ecleo din. Yon, magkalaban nga talaga, mga kababayan. Magkalaban. So, bukod sa sigawan ng mga tao na perma pa more, abay, may talagang pinaguhugutan talaga si Mr. Ecleo, no? Kalaban nila pala to, mga katabi nila. Tuloy.
Ako nahihiya sa kanilang ginawa. Wala ko sa ilang pinuhat. Nailan ako ninyo, pagka-governor na to, 3 years ago, we had only one point. Na mental block na raw siya. Ano daw? Sabi? Na mental block ako. Yan. Nagkabalo naman mo sa kapalitan mo tungkol sa akong libunan na himong kining 24 hours on the second year of the being governor. Akong gagalingon mo na Alright. sa kanan barangay. Hindi natin maintindihan dyan. Oo. So, ipapakita ko sa inyo. Ito. Marami nakapula. Ayan. Saan ba yun? Nakapula. Ayan. Punong-puno. Doon sa pula. Dahil na, kakampi pa ata ni Marcos to, ah. Oh. Tapos, ipapakita ko sa inyo, doon sa kabilang gilid. Sa kabilang gilid, nandito naman yung mga blue. Nandito naman yung mga blue sa gilid. Tingnan natin, ha. Ayan. Kung makikita nyo, walang naka-blue. Kukunti. Oh. Ayan, oh. Walang naka-blue. Kukunti ang naka-blue. Pero doon sa pula, ang dami. Dito sa naka-blue, ayan, kukunti lang yung naka-blue, ha. Oh, ayun. Mas marami yung nakikita nating pula. Kaya siguro, galit na galit itong si Cleo. Ito mga kababayan, ang nangyayari kapag ikaw ay talaga namang hayok na sa pamumulitika, hayok na sa kapangyarihan, di ba? Ekleo sa ekleo, mga kababayan, nagbabardagulan. Yan po ang naidudulot ng politika. Ha? Pagka politika, ang habol mo lang ay kapangyarihan, pami-pamilya maglalaban. Anak ng tokwa, oo, pami-pamilya kayong maglalaban-laban, magkakasiraan kayo dahil sa politika. Naku po, oo. Ang politika talaga, pagka inilagay mo sa ulo mo, nagiging nagiging lason. Okay? Magiging demonyo ka eh. Oo. Yun mga kababayan. So, eto, sa tingin ko mga pumirma ito eh. Mga Ekleo eh. Sa Dinagat Island, mga pumirma ito. I-check natin mamaya-maya mga kababayan. Pero nabasa ko yung mga pangalan. May Ekleo tayo nabasa doon. No? Okay. Pumirma doon sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Ayan. Yung sigaw nila daw ay pirma pa more, pirma pa more, pirma pa more. Pero hindi masyadong malinaw. Pero sabi nga natin kanina, kahit ano pa ang iyong dahilan, ha? Hindi mo dapat ginagawa yan. Dahil dapat ikaw ay nagiging ehemplo ng iyong mga tagasunod, ng iyong mga botante, ng iyong mga constituents, mga kababayan. So, walang boboto sa inyo pag ganyan ang mga ugali ninyo. Maliban na lang kung mga botante ninyo, isa rin mga siraulo. Nawala tayo eh. Alright, so once again, punta ulit tayo dito sa ibang balita, mga kababayan. Ano? Itong balita na ito naman ay yung kay Jinggoy Estrada. Okay? Si Jinggoy Estrada po, mga kababayan, ay nagkaroon ng pagkakataon na magsalita sa Hong Kong, kasama ata yung kanyang asawa, para kausapin ata yung mga kababayan nating OFW doon, manligaw, at mangampanya. Okay? Pero, yung nangyari dito mga kababayan, medyo napahiya din sila. Okay? Kasi alam natin, itong sila Jinggoy Estrada ay ano rin ito kumbaga, nasa partido, nasa kampo na ni Marcos ito ngayon Ang nangyari kasi dito mga kababayan, habang siya ay nagsasalita, si Jinggoy Estrada, ang sinisigaw ng mga tao, Duterte. Duterte mga kababayan. So dito natin malalaman kung gaano talaga ka-influential itong si Pangulong Duterte na magpasa hanggang ngayon, wala na siya sa pwesto, pangalan pa rin niya ang sinisigaw. At sa pagkakataong ito, ang gusto ng ating mga mahal na OFW, itong mga buhay na bayani, ay Duterte pa rin talaga. Okay? Duterte pa rin talaga ang gusto nila. So, pakinggan natin ito, mga kababayan, panoorin po natin ito. Ayan
Umpisa pa lang Duterte na sinasabi. Umpisa pa lang Duterte na sinisigaw nito mga to. Oy, pinapahiya nyo naman si Jinggoy, ha? Oo, daloy. Duterte! 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 Walang iya, oh. Ganyan kabangis ang Duterte. Oo. Wala pong sounds! Walang sounds! Salita si Jinggoy, walang sound. Patay Malaysia na lang, eh, no? Patay Malaysia na lang siya. Kasi dumadagong-dong yung buong building. Duterte. Ay, nako po. Oh. Hindi na marinig si Jinggoy. Oh, bakit taga-green to? 'Di ba? Dapat nakapula to. 'Di ba nasa kampo ni Marcos to? Nambubudol din to eh, no? Buwan nambubudol din eh. Oh. Magpula ka. Eh, kakampi ka na ni Marcos, 'di ba? Oh. Nag-green siya kasi alam nila yung mga OFW eh mga Duterte. Akala niya siguro eh maloloko niya yung mga OFW. 'Di ba? Huwag niyo nang iboto 'yan. Putya na. Paulit-ulit na 'yan diyan. Oh. Oh. hindi na siya nagsalita, no? Nag-flying kiss na lang. Oh. Ang daming tao, Duterte sinisigaw. Iba talagang Duterte. Ayan, oh. Ito ata yung asawa ni Jinggoy, eh. Ma'am, say hi! Say hi! Si hi. And video. Thank you! Ba't naka-green kayo? Ma'am Estrada. Yes, Ma'am Praise Estrada po. Yan naman po si Sir Jengo Estrada. Yes, si Sir Jengo Estrada po. Nasa taas po siya. Yan, guys. Ang daming tao. Ano, talagang dinodomog sila, Ma'am Percy. Si Sir Jengo Estrada, yes. Dinudumog sila pero sigaw Duterte, no? Okay. So alam nyo mga kababayan, dyan sa Hong Kong, napakarami po talaga ng Pilipino dyan. At pag nakakakita sila ng mga kababayan natin, especially etong mga politiko, talagang nagkakagulo po sila dyan. Oo. Kasi sabik na sabik sila sa Pilipinas. So sa pagkakataong ito, si Senator Jinggoy Estrada, hindi ko alam kung bakit naka-green, ano? Oo. Eh, wala namang problema yung naka-green. Kaya lang, green ba yung kulay nito nila, Jinggoy talaga? O, nambubudol din. Kunyari, Sara Duterte sila. Oo. Oy, Jinggoy, huwag ka na mag-ano. Di ba? Oo. Nasa kampo ko na ni Marcos, di ba? Pero ganun pa man, mga kababayan, ganyan po ang mangyayari. Oo. Kapag ikaw ay naglingkod ka sa ating bayan ng maayos at mabuti, kahit wala ka na sa pwesto mo, pangalan nyo pa rin o pangalan mo pa rin isisigaw ng ating mga kababayan. Tingnan mo, sabik na sila sa mga Duterte. Kaya nga ngayon I can't wait na makaupo si VP Sara Duterte bilang presidente. Alright. Kaya kayong mga politiko, umayos kayo. Ayusin nyo yung trabaho ninyo. Yung tunay na trabaho. Hindi yung puro kayo balat kayo. Di ba? Puro kayo balat kayo na kunyari matitino, pero ang puso nyo, kasi baho pala ang laman ng inidoro. Oo. Di ba?
Oo. Kung gusto nyo mahalin ang tao, maglingkod kayo ng tapat, mahalin nyo ang tao, mahalin nyo ang bayan nyo, pahalagan nyo ang trabaho nyo, huwag kayong magnanakaw sa gobyerno. Yun lang yun, di ba? Ganun lang po ang sikreto. Dahil si Pangulong Duterte, maayos yung kanyang pamamalakan. Although hindi perfect, maraming bumabatikos, mga kababayan. Pero hindi natin maikakaila na maraming nagawa si Duterte sa ating bansang Pilipinas. 'Di ba? Totoo 'yan, mga kababayan. Kaya nga hanggang ngayon, Duterte pa rin ang sinisigaw eh. O, 'di ba? Malay mo, bukas makalawa, Duterte na. Oo. Balay mo, bukas makalawa, Kibuloy na, 'di ba? O, malay nyo, si Pastor Apollo si Kibuloy na pala. Oo, magising na lang tayo kung hindi si BP Sara, si Pastor Kibuloy na pala ang namamahala sa Pilipinas. Nako, delikado tayo dyan kaya doon sa ating mga kababayan, tandaan nyo po, yung mga kongresista na pumirma, kayo na po bahala na sumentensya sa kanila. Oo. Dahil sunod-sunuran sila sa maamo nila na mga buhaya. Oo. Dahil marami ang kwarta. Oo, aba, bumabaha pala ng kwarta sa mga kongresista, no? But anyway, mga kababayan, yan po ang kwento natin dito sa topic na ito, dito sa video na ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat.